Okay, so let's solve this missing sides. So under case 3, yung bearing of two adjacent sides are missing. So bale yung bearing nung ito, si B1, and yung bearing dito, ano. Okay, so kopyahin ko muna to. Copy. Solution. So, di na natin pwede gamitin yung technique nung una kasi marami na tayong magiging anong dito. Wait lang. So, ibahin ko yung method ko. Ayan. Okay. So, ito yung magiging Cartesian X and Y axis. So, ito yung origin ko. So, plot ko muna yung AB. So, gawin kong force lahat to. So, gawin kong force 300 yung south S. South S. Ito yung north. Ito yung south. Ito yung S. Ito yung west. South S. So, andito. Ay, ibahin ko lang yung kulay. Gawin ko na lang siyang gawin kong force yung line AB. So, this becomes 300. So, yung angle niya dito is 37 degrees. 30 minutes. So, 300 ko lang, hindi ko nalagyan. Next is yung BC, southwest. So, dito. Ibahin ko lang yung kulay. So, gawin ko na lang ding force yung BC. So, force BC is 400. And then, yung angle niya is 43 degrees. 15 minutes. And then, yung CD, meron tayong 250. 250. So, meron akong ito na lang yung kulay. Northwest. So, ito. So, ito naman yung force CD. This is 250 and this is northwest. So, 73 degrees. Okay. Then, yung DE. So, di natin alam yung DE, no? So, it could be andito siya. Diba? Or andito siya. Hindi natin alam, na? Andito siya. Or andito siya. Hindi natin alam. So, at least ko na lang ganyan muna. Okay? So, tanggalin ka na lang. Hindi kasi natin alam eh. So, assuming ko na lang na yung DE is ito. No? Pero di pa tayo sigurado kung ito talaga yung DE. So, gawin ko na lang broken line. So, ito naman yung force DE ko na 350. So, pwedeng andito siya sa second quadrant, third quadrant, or fourth quadrant. Dito natin alam. Kasi wala siyang binigay na bearing. So, at least ko na lang muna yan. And then, ganun din yung EE. No? So, pwede yung EE andito, or andito siya, or andito, or andito. Hindi natin alam. Test ko na lang. So, assuming ko na lang na yung force E is andito. Assumption lang natin yan. Mamaya ma-check din natin yan eh. Kasi kukomputin natin yan. So, assume na lang natin na andito siya. Kasi mamaya, maano din natin yan. Ma-plot ng tama kung saan siya talaga. Okay, so yung gagawin ko dito, na-plot ko na lahat eh. Copy.
page. So, kunin ko na lang yung mga parang statics. Kunin ko yung summation ng forces x dito. So, considering ko muna yung ito. So, I have along x-axis. Ito yung positive x. Ito yung positive y. So, we have x. So, dito. Diba? That is positive 300. Ilan yan? Sine 37 degrees 30 minutes. Okay. And then considering yung ito naman, so yung x component niya is to the negative x direction. So minus 250 sine pa rin, no? Sine 73. And then ganun din yung 400. So negative 400 sine 43 degrees 15 minutes. So di ko muna sali yung ito kasi wala akong direction. So bali kukunin ko lang yung resultant nung AB. Kukunin ko lang yung resultant nung AB, CD, and BC. So yung resultant na lang nila yung kukunin ko muna. Ilan yan? 300 sine 37 degrees 30 minutes minus 250 sine 73 minus 400 sine 400 sine 43 degrees 15 minutes. So we have negative 330.521. Next, yung summation of forces y. So, unahin ko pa rin yung AB. So, yung y component niya pababa. So, minus 300 cosine of 37 degrees 30 minutes. Then, dito naman, yung y component nung CD is paakyat. So, plus 250 cosine 73. And then, yung component ng 400 pababa. So, minus 400 cosine 43 degrees 15 minutes. X and Y component lang yan. No? Huwag kayong mawala. Negative 300 cosine 37 degrees 30 minutes plus 250 cosine 73 minus 400 cosine 43 degrees 15 minutes. And we have negative 456.261. Okay, so ibig sabihin yung component nung resultant nung AB is negative, di ba? Yung fx niya is negative 330.521. And then yung y niya is negative 456.261. So ibig sabihin yung resultant nito, let's say ito na lang, di ba? Yung mga component is tail to head. Then pag resultant is tail to tail, head to head. So ito na yung resultant niya. So makikita natin dito na yung resultant is just square root lang nung negative 330.521 squared plus yung negative 456.261 squared. Kasi yung sagot nito is square root lang nung 330.521 and 456.261. So we have
563.3. Gawin ko na lang 4 to. 3988. So, gawin ko na lang 4. Okay, so 563.4. And then, yung angle nito, let's say alpha. So, tangent alpha is just equal to opposite 456.261 out of 330.521. So, thus, yung alpha natin is just tangent inverse ng 456.261 all over yung 330.521. So, we have 54.08 degrees. So, with respect dito, let's say, ganyan. So, that is 90 minus alpha. Ilan yan? So, 90 minus 54.08. So, we have 35.92 degrees. So, okay na yan, no? So, ibig sabihin, ito, pwede na nating gawing ganito. So, ito yung origin niya. So, meron siya ditong resultant na 563.4 na may angle na 35.92 degrees, or base dito, this is 54.08 degrees. Okay? And then, ito yung resultant. Then, let's say ito yung FDE. And then, let's say ito yung FEE na 277.96. Okay, so I hope klaro tayo dito. So, pwede ito na lang yung i-consider ko, no? Page. Pwede ito na lang. Okay, so yung goal natin dito is kailangan, kasi close traverse tayo or equilibrium, no? So, para maging equilibrium, kailangan mag-close ito. Okay, so kung gagawa natin to ng polygon, so dapat mag-close sila. Okay, so yung resultant pala na to is, take note, kinuha natin yung AB. Yeah, yung resultant, kinuha natin yung AB, and then BC, and then CD. So, yung kinukuha natin, kung ito yung tail, then head, tail, head, tail, head. So, yung kailangan natin is yung tail to tail and then head to head. So, ito yung magdi-define ng resultant natin, no? So, bali ito yung force ED. So, ganun yung rule, di ba? Sa statics. Yung resultant is tail to tail, then head to head. Yung mga component is tail to head, tail to head. Diba sa vectors? So, ayan. Meron na tayong ganyan. No? So, bali, connect na natin yan. So, meron ako ditong so, ito yung force na ED. So, we have 563.4. And then, connect natin ED. So, this is point A to point D. And then, meron tayong so, ito na lang, no? Yung point E. So, ito naman yung force DE natin, D to E. 350. Then, connect na natin to. So, ito naman yung force AE natin, yung ito. 277.96. Okay, so meron tayong mga ganitong force.
Ayan, no? So, alam natin yung angle dito. Diba, kinumpute ko na yan? Yung ito. Ito siya, sure ako that is 35.92 degrees. So, compute na lang muna natin yung mga angle dito. Let's say, ito yung angle A, ito yung angle D, and ito yung angle E. Okay. Wag na lang yan. Let's say theta 1, theta 2, and theta 3. So, gamitan natin to ng cosine law para ma-solve natin yung problem. Okay, so medyo mahaba lang siya tignan, no? Pero madali lang man pag kinompute mo ng ikaw lang. So, using yung cosine law, so meron na tayong kunin ko muna yung theta 1. So, I have side na to, 277.96 squared is equivalent nung katabi niya na 350 squared plus 563.4 squared minus twice nung 350 and 563.4 cosine theta 1. So, masolve na natin yung theta 1. Ganun din sa theta 2. So, yung theta 2 is 563.4 squared. And then, meron kang 350 squared plus 277.96 squared minus 2 times 350 times 277.96 cosine theta 2. So, masolve mo na yung theta 2. And then, yung theta 3, so ito yung opposite niya. So, meron kang 350 squared. And then, yung magkatabi na, no? $277.96 and 563.4 squared minus 2 times 277.96 times 563.4 cosine theta 3. So, meron na tayong theta 3. So, computing ko muna. So, 277.96 squared alpha equal ng 350 squared plus 563.4 squared minus 2 times 350 times 563.4 cosine alpha x. Shift solve. So, meron na tayong this one is 23.13752 degrees. And then, meron tayong 563.4 squared 350 squared plus okay, so nanataan theta 2 and theta 3. So, therefore, ma-solve na natin yung bearing. So, ang bearing sa D2E is just equal based there is a figure. Diba? So, kung kani siya nga angle is also 35, same ano, no? 35.92. So, ang bearing which is kani siya, kaning dire, that is 35.92 minus theta, di ba? So, muna na ang bearing sa, so kani siya is ang beta sa D2A.
So, nanatay 35.92 minus theta 1. And ang bearing sa EE, so muna siya ang bearing na. So, kani siya ang angle. So, muna ang bearing sa EE, which is also equivalent ani, di ba? A to A. So, similar lang sila. So, therefore, this is 35.92 plus theta 3. Kita mo naman sa figure, no? 35.92 plus theta 3. So, pila na siya? 35.92 minus 23.13752. 13752. So that is 12.78248 degrees, or that is north nawala 12.78248 12 degrees 46 minutes and 56.93 seconds S. So okay na siya. And then ang 35.92 plus theta 3, which is 29.6552. So that is 65.5752, or that is equal to north 65 degrees 34 minutes and 30.72 seconds. Kani S. Okay, so muna ni ang answer. So I think that's it for case 2. So pwede naman siya solve using statics. So ako lang gibuhat is gikuha na ako siya, gidraw na ako siya by statics, then gikuha na ako ang resultant aning mga given. And then, since ang atong gusto is mag-close lang ang polygon, so mo itong gi-close na ito. So, mo na ito nakuha ang itsura. Mas makuha na nimo is gamit na lang ka og trigonometry or mga triangles, no? Mga formulas. So, then, na lang mo, masolve na rin nimo. So far nga ito lang ngayong procedure. So, I think that's it. So, see you in the next video. Thank you.